maisakatuparan ang mga malalaking proyekto para sa mga mamamayan ng Sultan Kudarat. Kapag nabigyan lamang siya ng pagkakataong sila ay mapaglingkuran. Isa sa mga proyektong ito na ibig ni Governor Dato Pax S. Mangudadato ay mabigyan ng katuparan ang hangaring magkaroon ng bagong gusali ng Kapitolyo. Kaya naman, sa nauunang mga buwan pa lamang ng kanyang panunungkulan noong 1998, kaagad niyang inasikaso ang pagkakaroon ng lote na pagtatayuan ng gusaling ito. Nung nangampanya pa ako 1998, naisip ko na yan na kung sakali pala rin ako sa kandidatong ito, hihingi ako ng at least 20 hectares sa Kenram Company. So, noong August 24, 1998, pumunta na ako ng Ortegas sa Pasig City. Nandun man yung opisina ng Kenram. At ang inabutan ko noon ay si Don Juan Garcia Jr. Saka si Atty. Borromeo. "Oh, Governor," he said, we are now preparing to go to the province and to have a courtesy call to you. Pero nandito ko naman. Yeah, sabi ko, John, talaga malaki ang aking pake rito dahil sa gusto ko sana na magkakaroon tayo ng tunay na permanenteng kapitolyo sa probinsya ng Sultan Kudarat. So, anong kailangan? Sabi niya, sabi ko, baka makabigay kayo ng 20 hectares na patatayuan ng terminal, patatayuan ng provincial hospital, patatayuan ng tennis court, patatayuan ng kapitolyo. At pangako ko sa iyo, kako, kung hindi ko yan mapatayuan ng building hanggang sa 2,000, babalik ko sa iyo ang lupa. Hindi naman siya binigo ng mga tagapagmana ng yumaong Don Juan P. Garcia Sr. sa kanyang hinihinging donasyon na 15 ektaryang lote na nasasakupan ng malawak na Kenram Philippines Incorporated. Ang pagkakahalal sa kanya bilang kauna-unahang Muslim na gobernador ng isang lalawigan na karamihan sa mga mamamayan ay Kristiyano, simula sa pagkakatatag nito noong 1973 ay umani ng paghanga hindi lamang sa iba't ibang panig ng kapuluan kundi maging sa ibang bansa. Nang malaman ng mga Malaysian investors ang plano niyang pagpapatayo ng gusaling ito, personal nilang binisita ang lugar na ito at inalok siya ng tulong. Maliban sa gusaling ito, paglalaanan rin umano nila ang konstruksyon ng malaking gymnasium, ospital, moske at simbahan. Subalit ang mga tulong na ito ay hindi nabigyan ng katuparan dahil sa hindi nila pagkasundo sa kondisyon. Umalok din ng tulong ang mga Korean investors, gayunman ito ay di muling nagkaroon ng katuparan dahil sa posibleng mababaon sa utang ang pamahalaang panlalawigan sa loob ng 25 taon. Hangad man niyang maumpisahan kaagad ang konstruksyon, subalit ang mga sirkumstansyang ito ay hindi nagdulot ng kahinaan ng loob sa kanya. Alam niyang makakahanap rin siya ng paraan hanggang sa mapagkasunduan niya at ng mga opisyal ng administrasyong ito na maglaan ng inisyal na pondo mula sa annual budget at 20% development fund ng pamahalaang ito. Inaasahan rin nila na sa pamamagitan nito ay mahihikayat ang matataas na opisyal ng pamahalaang nasyonal na maglaan ng pondo para sa konstruksyon ng gusaling